Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano iset up ang Verpex hosting at kung paano mag-launch ng unang WordPress site mo step by step. Kasi Ashley, kung matagal ka nang gusto magsimula ng blog, portfolio o online store, isa to sa pinakamadali at pinakaabot kayang paraan para gawin yan. So tara, simulan na natin. Una sa lahat, ano nga bang Verpex? Ang Verpex ay isang cloud-based na web hosting provider na meron lahat ng kailangan mo para makapag-launch at mag-manage ng WordPress site. Kahit total beginner ka pa lang o may ilang websites ka nang hinahandle, talaga ang Verpex sa abot kayang presyo, solid na customer support, at mga powerful na tools tulad ng cPanel at Lightspeed servers. Nagbibigay din ng Verpex ng global server locations, araw-araw na backups, libreng SSL certificates, at mabilis and reliable na performance. Perfecto lalo na sa mga beginners kasi sobrang dali lang iset-up, may free domain, pre-installed na WordPress at one-click tools para makapag-launch ka kaagad. Bago tayo tumuloy sa mismong tutorial, I wanted to quickly mention a few key features. Sa Verpex, ang daming kasama na feature na talagang tumutulong para mas mapadali ang website setup, pati na rin sa performance, security, and scalability. Kasama sa lahat ng hosting plans, ang libreng domain name para sa unang taon. Yung Lightspeed web server naman ang nagtitiyak ng mabilis na page load and overall performance. Meron ka rin access sa cPanel, isa sa pinaka-user-friendly at pinakagamit na hosting control panels. Nag-offer ang Verpex ng daily automated backups kaya hindi mo na kailangan mag-alala na mawala yung data ng site mo. Kasama rin sa bawat plan ang free SSL certificate para ma-secure yung site mo and improve search engine trust. Pwede mag-support ng unlimited websites sa mga plans nila depende sa tier na pipiliin mo. Perfecto para sa portfolios, agencies, o maliliit na negosyo. Nakakakuha ka rin ng free site migration kung magta-transfer ka ng existing website. Tapos available sila 24/7 para sa support. And usually mabilis yung sagot within minutes lang. Kasama sa Verpex ang Lightspeed cache at optimization tools para makatulong sa pagpapabilis ng site at pagpapaganda ng SEO kaya perfect ang Verpex. Powerful pero beginner friendly na hosting na kayang sumabay sa paglago ng needs mo. Kaya kung gusto mong sumabay sa akin, nilagay ko yung link sa description sa baba. Pwede mong click doon. Kailangan mo munang piliin yung hosting plan mo. May ilang options sila dito at pwede kang makatipid ng hanggang 90%. Meron silang web hosting, reseller hosting at VPS hosting. Sa web hosting plan, makukuha mo yung mga features tulad ng unlimited bandwidth, free daily backups, 24/7 tech support at 45-day money-back guarantee. Lahat ng plans nila may ganito na sobrang ganda. Sunod naman yung reseller hosting plan. Sisimula sa $1.80 kada buwan, makakakuha ka ng 15 hanggang 200 cPanel accounts, hanggang 4 gig RAM per cPanel, 24/7 migrations, at marami pang iba. At panghuli yung VPS hosting plan na nagsisimula kada $10 per month. Sa plan na to, makakakuha ka ng hanggang 16 GB dedicated RAM, 24/7 migration, and unlimited traffic. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa site mo, okay na yung web hosting plan para sa'yo. Saktong-sakto na yan. Pag-click mo ng Start Now, pwede kang pumili ng monthly o 12-month plan. Yung 36-month plan ang pinakatipid. Pwede ka makatipid ng hanggang $280. Pero syempre, piliin mo yung plan na akma sa needs mo. Pag napili mo na yung plan at nakapag-login, lalagay mo lahat ng info mo tapos ready ka na. Sunod na step ay mag-register o mag-transfer ng domain. Nag-offer ang Verpex ng free domain name para sa unang taon sa karamihan ng plans. Kung wala ka pang domain, pwede ka mag-register habang nag-check out. Kung may domain ka sa GoDaddy o Namecheap, pwede mo lang i-point papunta sa Verpex sa pamamagitan ng pag-update ng name servers. Ipapadala sa'yo yung instructions sa email o kapag tapos ka nang bumili at naka-login, i-check mo lang inbox para sa login details mo. Dito mo makikita lahat ng active products mo. So, doon natin gagawin, i-access natin yung cPanel, punta tayo sa products and services, tapos click natin yung manage product. Doon, i-click mo yung login control panel at ayan na tayo. Ngayon na ang next na gagawin natin ay install yung WordPress. Punta tayo sa WordPress Manager, tapos i-click natin yung install. Pipiliin mo yung domain mo, tapos pwede kang mag-click ng custom install o diretso na lang sa install. Pagtapos, click mo ulit yung install sa baba, hintayin mo lang ng konti hanggang matapos siya. Okay, so ngayon na na-install na, babalik na tayo sa cPanel para gumawa ng email account. I-click mo lang yung email, tapos pwede mong ilagay yung username mo at gumawa ng password. Pwede mo rin ipa-generate yung password, tapos i-click mo lang yung create. Ayun, ready na. Ang dali lang, diba? Sunod naman, i-install natin yung SSL certificate. Balik tayo sa tools, scroll down tayo sa security, less than SSL. Nandito na yung sa akin, pero kung kailangan mong adjust yung kahit ano, dito mo yon gagawin. Ngayon na na-setup na yung WordPress site natin, punta tayo sa appearances, tapos themes. Dito ka pwedeng pumili ng gusto mong theme. Piliin natin yung Blocksy. Ginagamit ko yan dati. Okay siya. I-click mo yung details, tapos active. Dito mo rin pwedeng i-preview yung theme at pwede ka rin mag-upload ng sarili mong theme kung gusto mo. Install natin yung mga essential plugins. Punta ka sa plugins, tapos i-click yung add plugin sa search bar. Hanapin mo yung gusto mong install. Ilan sa mga nire-recommend ko yung Yoast SEO para sa search optimization, WP Forms para sa contact forms, Elementor para sa madaling paggawa ng pages, Updraft
Plus para sa backups, WordFence para sa dagdag na security, and Lightspeed Cache para mapabilis yung site. Isa pang bagay na pwede mong gawin ay i-install yung Updraft Plus para makagawa ka ng manual backups at pwede mo itong save sa mga lugar tulad ng Dropbox o Google Drive para siguradong safe ka kahit ano pa man. Para i-edit yung pages mo, punta ka sa Pages section at makikita mo lahat ng pages na nakalist doon. Kung gusto mong i-edit yung isang page, ganito mo ilagay yung text. I-click mo lang yung taas, tapos pwede ka mag-drag ng text papasok. Pwede ka rin magdagdag ng images at i-upload agad doon. Ganyan lang din yung pag-add ng text tulad ng sinabi ko kanina. Lahat ng bagay, drag and drop lang, kaya super dali at convenient gamitin. Pwede ka rin magdagdag ng iba pang design elements tulad ng buttons. Ulit, drag and drop lang, sobrang simple and easy gamitin. Meron din mga widgets tulad ng calendar features and latest post na gagamitin na galing sa plugin na sabi ko kanina na dapat mong install at marami pang iba. Pasok ka lang dito at mag-explore. Nasa WordPress ka na, ready ka na ngayon gamitin lahat kasi alam mo na kung paano i-set up yung mga bagay-bagay. Tara, balikan natin yung mga pros and cons ng Verpex. Isa sa pinakamalaking plus ng Verpex ay sobrang beginner-friendly nito. Sa malinis na dashboard hanggang sa automatic WordPress install, nawa talaga to para sa gusto mag-online nang walang hassle. Yung kasama sa free domain, SSL, and daily backups, malaking tipid at ginhawa lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Ang malaking advantage ay yung bilis, yung Lightspeed servers at caching tools ang nagpapabilis ng load site mo. Malaking tulong sa SEO at sa experience ng mga users. Tapos sobrang helpful at mabilis talaga sumagot yung support team nila na hindi naman palaging ganon sa mga budget hosting. Sa mga cons naman, medyo luma yung UI design ng dashboard at cPanel nila para sa mga sanay sa modern na interface tulad ng Squarespace o Webflow. Tsaka yung free domain nila okay naman pero limited lang sa mga plan na may annual billing. Sa totoo lang, mas marami pa rin yung pros kaysa sa cons lalo na kung value ang hanap mo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang at gusto mo ng mabilis mag-launch na site, sobrang daling gamitin ng Verpex. Kahit yung entry-level plan, kompleto na lahat ang tools na kailangan mo. Again, kung gusto mong i-check sila, nandun yung link sa description sa baba. And affiliate links to, ibig sabihin kung makita kami ng content na commission pero wala naman dagdag na gastos from you. Kaya kung gagamitin mo mga links namin, thank you so much in advance. Ang channel na to ay para tulungan ka sa paggawa ng first o next website mo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe tapos mag-iwan na rin ng comments below. Gusto naming makarinig from you. Thank you so much sa panonood at kita-kits sa susunod.